Ang kwentong ito ay tungkol sa 5 buraot na magkakaibigan, na laging suki ng mga katarantaduhan sa buhay. Natuklasan nilang maaari silang magpalitan ng kaluluwa sa isa't isa anumang oras at lugar. Dahil dito, nagpasya silang itago ang katotohanan na ito. Gayunpaman, nagsimula ang kaguluhan sa kanilang buhay. Nagsisimula ang kwento sa isang batang binata na nagngangalang Tai Chi, na ginaisang ng kanyang kapatid na dalaga. Pagkagising, naghanda si Tai Chi para sa eskwelahan. Samantala, nagising din si Yui at nagulat sa ayos ng kanyang silid. Susunod, nakilala natin si Arory, nagising na at handa nang pumasok sa eskwelahan. Nagmamadali ang kanyang ina na ipaghain siya ng almusal. Kasabay nito, nakita natin si Oki na nasa kolehiyo at nakikipag-dinner sa kanyang pamilya. Habang kumakain, abala siya sa pag-text, na hindi nagustuhan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos, umalis siya para sa eskwelahan. Di nagtagal, nagkita sina Tai Chi at Arory at sabay silang nagpunta sa eskwelahan. Sa daan, nakasalubong nila si Hameko, at sabay-sabay silang pumasok sa eskwelahan. Pagdating doon, nakita nila sina Yui at Oki na nag-uusap. Dahil magkakaibigan sila, sabay-sabay silang pumasok sa kani-kanilang klase. Ibinunyag na ang 5 ito ay mga unang taon sa paaralan at kailangang sumali sa isang club. Dahil walang club na gusto nila, nagpasya silang gumawa ng sarili nilang club at maglaro ng magkasama. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Tai Chi sa club room, kung saan nakita niya si Hameko na naghahanda ng mga artikulo para sa kanyang pahayagan. Humingi siya kay Tai Chi ng mga ideya para sa headline, ngunit sa halip, nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang paboritong sport, ang wrestling, na nakasira sa mood ni Hameko. Habang nag-uusap sila, dumating si Arory at humiga sa sofa sa paraang hindi nagustuhan ni Hameko. Sinaway siya ni Hameko, ngunit nagulat siya nang sinabi ni Arory na ayaw niyang may hindi nararapat na gawain doon at humingi ng tulong sa paggawa ng mga headline. Iminungkahi ni Arory na mag-focus sila sa mga litratong magpapataas ng benta ng kanilang pahayagan, isang mungkahi na hindi nagustuhan at tinanggihan ni Hameko. Sinabi ni Hameko kay Arory na kung gusto niya itong ituloy, gawin niya ng mag-isa. Gayunpaman, tumanggi si Arory, sinabing kung gagawa sila ng photoshoot, si Tenchi ang dapat piliin. Ayon kay Tai Chi, dapat parehong dalaga ang sumali sa photoshoot para sa magazine. Pagkatapos ng diskusyon na ito, nagdesisyon silang ilathala ang ideyang ito sa kanilang pahayagan. Naniniwala sila na ang suhestyon ni Tai Chi ay maaaring magdulot ng sensasyon sa pahayagan, ngunit nagdulot din ito ng pag-aalala kay Tai Chi. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating sina Yu at Oki na may ibabahagi. Sa una ay nag-aalinlangan, nagsimula silang magkwento pagkatapos na ipilit ni Hameko. Ibinunyag nila na noong nakaraang gabi, nagpalitan ng kaluluwa sina Yu at Oki, at sigurado sila na nangyari ito. Gayunpaman, nang ibinahagi nila ito sa iba, itinuring itong biro. Nanindigan si Oki na nagsasabi siya ng totoo. Iminungkahi niya na maaari nilang kumpirmahin ang kanyang kwento sa pamamagitan ng pagtatanong kay Yu kung hindi sila naniniwala sa kanya. Sa una, sumang-ayon si Yu kay Oki, ngunit nagsimula siyang mag-alinlangan habang tumataas ang tensyon, at nagsimulang isipin na baka panaginip lang ito. Habang nag-uusap sila, naalala ni Oro na kailangan niyang kunin ang ilang libro sa aklatan, kaya umalis siya para kunin ang mga ito. Samantala, nagpatuloy sa pag-uusap ang grupo. Bigla na lang, nakaranas si Tai Chi ng kakaiba at nakita niya ang sarili sa lugar ni Oro. Naguluhan siya dahil nasa club room lang siya, ngunit ngayon ay nasa classroom na siya ni Oro. Nagulat at naguluhan sa katawan ni Oro, hindi sinasadyang nagsimulang kumilos si Tai Chi nang hindi nararapat, at pagkatapos ay nasaksihan siya ng isang dalagang nagngangalang Fujisama na ginagawa ito. Sa pagkakita sa pinaniniwalaan niyang si Oro na kumikilos ng kakaiba, nag-alok siya ng tulong, ngunit si Tai Chi, na sinusubukan pa ring maunawaan ang sitwasyon, ay sinubukan na makalabas dito. Samantala, si Oro, na nasa katawan ni Tai Chi, ay nakita si Tai Chi sa kanyang katawan, na kumikilos ng hindi nararapat kay Fujisama, at agad, inilayo siya mula sa pinangyarihan. Di nagtagal, sina Tai Chi at Oro, na ngayon ay magkasama sa club room, ay sinubukan na ipaliwanag sa kanilang mga kaibigan kung paano sila nagpalitan ng katawan. Nang magpahayag si Hamiko ng pag-aalinlangan,
nagsimula siyang magtanong sa kanila ng mga personal na katanungan na tanging ang tunay na Taichi at Yoru lang ang makakasagot. Nakakagulat, tama ang lahat ng kanilang sagot na nagpapatunay sa pagpapalit ng katawan. Bago pa nila mapag-usapan ng mas malalim ang bagay na ito, bumalik sa normal ang mga katawan ni Taichi at Yoru, na nag-iwan ng bahagyang pagbubunyag ng katotohanan bago nila lubusang maunawaan kung ano ang nangyari. Pagkatapos, nagdesisyon silang kalimutan ang insidente at umuwi, ayaw nilang malaman ng kanilang mga pamilya upang maiwasan ang kaguluhan. Pagkatapos, lahat sila ay umuwi. Ang sumunod na araw, papunta si Taichi sa eskwelahan nang makasalubong niya si Ayori at Ruth. Agad niyang tinanong kay Ayori kung hindi na sila nagpalitan ng kaluluwa muli, at gamaan ang kanyang pakiramdam nang malaman niyang normal ang kanilang kalagayan. Gayunpaman, dumating ang iba pang miyembro ng club, at tila naguguluhan sila. Nang makahanap sila ng pribadong lugar, ibinunyag ng mga miyembro kina Ayori at Taichi na sa pagkakataong ito, tatlo sa kanila ang nagpalitan ng kaluluwa. Nang marinig ito, nag-alala sina Ayori at Taichi, at pumunta sila sa isang silid upang pag-usapan ang sitwasyon. Bumalik sa normal ang lahat at bumalik ang kaluluwa ng bawat isa sa kanilang orihinal na katawan. Sa panahong ito ng kaluwagan, pinatawag sila ng kanilang guro na si Oto. Nais malaman ni Oto Sensei kung bakit sila lumiban sa kanilang pangatlong klase. Upang iligtas ang kanilang sarili, ipinaliwanag ni Ayori na namiss nila ang klase dahil abala sila sa ilang mahalagang gawain sa kanilang club room na nagpahuli sa kanila. Dahil kumbinsido sa kanilang paliwanag, pinayagan sila ng guro na umalis. Sa paglabas, huminga sila ng maluwag, na mangha kung paano nila nagawang maiwasan na mapunta sa gulo. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa kani-kanilang gawain. Sa oras na ito, nakatuon tayo kay Yu, na nakikipag-chat sa kanyang mga kaibigan. Bigla na lang, may nangyaring pagkalito. Muli, naganap ang isang soul swap, at sa pagkakataong ito, ang kaluluwa ni Keiichi ay napunta sa katawan ni Yu. Naguluhan sa bagong sitwasyon na ito, nagdesisyon ang katawan ni Taichi at Yu na magtungo sa banyo ngunit nagkamaling pumasok sa banyo ng mga binata bago napagtanto ang pagkakamali at mabilis na lumipat sa banyo ng mga dalaga. Sa pagpanik, tinawagan niya si Ayori upang magtanong tungkol sa kanyang tunay na katawan at nalaman na si Yu ay naguguluhan din sa hindi inaasahang pagbabago na ito. Sa huli, bumalik sa normal ang kanilang mga kaluluwa. Pagpasok ni Taichi sa klase, napansin niya si Ayori na nakikipag-usap kay Fujisawa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagalit si Ayori dahil napagtanto niya na noong huling pagpapalitan nila ng katawan, hindi sinasadyang masyadong lumapit si Taichi kay Fujisawa. Nagalit si Ayori tungkol sa insidenteng ito at sinaway si Taichi. Gayun din, galit din si Yu kay Taichi dahil nang bumalik siya sa kanyang katawan noong huling pagkakataon, natagpuan niya ang sarili sa banyo ng mga dalaga, na nagpapahiwatig na si Taichi, sa kanyang pagmamadali, ay pinili na pumasok sa banyo ng mga dalaga, na hindi nararapat para sa isang binata. Habang pinag-uusapan nila ang mga bagay na ito, dumating ang kanilang guro na si Oto, na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, hindi si Oto Sensei dumating ng walang dahilan. Ibinunyag niya na alam niya ang tungkol sa kanilang pagpapalitan ng katawan at pinayuhan silang huwag masyadong mag-alala. Sa pagbubunyag na ito, nalaman nilang lahat na may isa pang tao na naninirahan sa katawan ni Oto, at ang individual na ito, na nagngangalang Hardseid. Si Hardseid, na nasa katawan ni Oto, ang dahilan sa likod ng mga problema nila sa pagpapalitan ng katawan. Nagulat at nagtanong sila sa kanya tungkol sa kanyang motibo. Sinabi ni Hardseid na pinili niya sila dahil sa tingin niya ay interesante sila at nasiyahan siyang makita silang nag-aalala sa mga pagpapalitan. Dahil dito, lalo silang nag-alala. Sinubukan ni Yui na atakihin si Hardseid, ngunit hindi niya ito nagawang talunin. Sinubukan nilang kumbansihin si Hardseid na itigil na ang kanyang ginagawa, ngunit tumanggi siya at pinayuhan silang magtulungan upang malutas ang issue. Bago umalis, binalaan din niya sila na kung ibabahagi nila ang impormasyong ito sa iba, maaari siyang gumawa ng mas delikadong bagay sa kanila. Pagkatapos ng klase, nag-usap silang lahat na dapat nilang itago ang problema upang maiwasan ang kaguluhan kung sakaling malaman ito ng kanilang mga pamilya. Sama-sama silang nagpasya na sanayin ang kanilang sarili na umangkop sa mga katawan ng bawat isa upang maiwasan ang anumang pagdududa.
Lumipas ang 1 linggo, at patuloy silang nahaharap sa mga maliliit na problema, tulad ng pagkalito sa paggamit ng banyo. Habang pauwi, nagpalitan muli ang kanilang mga katawan. Ang kaluluwa ni Ayori ay napunta sa katawan ni Oki. Nang aakmang hawakan ni Ayori, na nasa katawan ni Oki, si Yui, pinigilan niya ang sarili, at naisip niya na kahit si Ayori siya sa loob, nasa katawan siya ni Oki sa sandaling iyon. Sa susunod na eksena, nakita natin ang kaluluwa ni Ayori at Teiichi na magkasama. Sinabi ni Ayori na lubos siyang nababahala dahil sa patuloy na pagpapalitan. Natatakot siya na kung magpapatuloy ito, baka tuluyan nilang mawala ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Pagkatapos nito, bumalik ang kaluluwa ni Ayori sa kanyang katawan. Kinabukasan, habang magkasama sina Ayori at Teiichi sa klase, hiniling ni Fujisawa sa lahat ng estudyante na magboluntaryo para sa paglilinis ng campus. Nagdesisyon si Teiichi na sumali, ngunit habang itataas niya ang kamay niya, nagpalitan ang kanilang mga kaluluwa, at ang kamay ni Ayori ang naitaas. Nagpanik si Ayori dahil ayaw niyang makasama si Fujisawa, kaya titinaas niya ang kamay ni Teiichi. Dahil dito, pareho silang nagboluntaryo para sa paglilinis kasama si Fujisawa. Maya-maya, pagkatapos nilang magtrabaho, direktang tinanong ni Fujisawa kung ano ang nangyayari sa kanila. Sa oras na ito, nasa katawan ni Teiichi ang kaluluwa ni Hameko, at sinamantala niya ang pagkakataon na mapagaan ang sitwasyon para kay Ayori. Sinabi niya na gusto niya si Ayori at hindi niya hahayaang lumapit si Fujisawa sa kanya. Nag-alala si Teiichi nang masaksihan ito at hindi niya alam kung paano tutugon. Mukhang gumana ang plano ni Hameko. Habang magkasama sina Teiichi at Hameko na naglilinis, tinanong ni Teiichi si Hameko kung bakit niya ginawa iyon. Ipinahayag ni Hameko na hindi niya hahayaang maging hadlang si Fujisawa sa pagitan nila ni Ayori. Alam niyang may gusto si Ayori kay Teiichi ngunit hindi niya ito masabi ng direkta. Pagkatapos marinig ito, hindi naniwala si Teiichi at nilinaw na wala siyang romantikong damdamin para kay Ayori, kaibigan lang ang turing niya rito. Pinayuhan siya ni Hameko, sinabing may isang katangian sa kanya na pumipigil sa kanya. Ipinaliwanag niya na masyadong nag-aalala si Teiichi sa damdamin ng iba kaya ayaw niyang saktan si Ayori sa pamamagitan ng pag-amin, sa kabila ng pagpipilit ni Teiichi na wala siyang nararamdaman. Nagkaroon sila ng argumento, ngunit sa huli, na-realize nila ang kanilang pagkakamali at humingi ng paumanhin sa isa't isa. Maya-maya, nakita natin sina Ayori at Hameko, kasama ang mga kaluluwa ni Teiichi at Oki sa loob nila, na sinubukan nilang i-record ang kanilang mga pag-amin. Ngunit bago pa matapos, bumalik ang mga tunay na kaluluwa ni Ayori at Hameko. Nagalit sila sa nakita nila at sinubukan nilang ibalik sa katinuan sina Teiichi at Oki. Nang bumalik sa normal ang lahat, tinanong ni Oki, na nasa sarili na niyang katawan, siyo ng isang personal na tanong na matagal nang gumugulo sa isip niya. Tuwing nasa katawan siya ni Yu, nakakaramdam siya ng pag-aalala tuwing nasa harap siya ng mga binata. Itinanggi ni Yu ang pag-aalalang ito, kaya humingi ng paumanhin si Oki at umamin sa kanyang pag-ibig sa kanya. Tumakbo si Yu at umiyak ng mag-isa sa isang sulok, nababahala sa isang bagay na itinago niya sa sarili niya. Samantala, nakita natin sina Teiichi at Oki na naglalakad pauwi. Ibinahagi ni Oki kay Teiichi ang kanyang takot, na baka lumalayo na sa kanya si Yu at baka mas gusto na nito si Teiichi. Winaksi ni Teiichi ang mga kaisipang ito. Nang gabing iyon, nakita natin si Yu na umiiyak nang bigla siyang magpalat ng kaluluwa kay Teiichi. Nagkaroon ng magulong sitwasyon. Tinawagan ni Yu, na nasa katawan ni Teiichi, si Teiichi, na ngayon ay nasa katawan ni Yu, at ibinunyag na ang dahilan ng kanyang mga luha ay hindi isang bagay na lubos na ikinababahala niya. Gayunpaman, alam na ni Teiichi na may gumugulo sa isip ni Yu, kaya iminungkahi niyang magkita sila ng personal. Nang magkita sila, nag-alala si Teiichi para kay Yu at hiniling na ibahagi nito sa kanya ang lahat. Sa una, ayaw ni Yu na magkwento, ngunit nang sabihin ni Teiichi na alam niyang natatakot si Yu sa mga binata, nagdesisyon si Yu na ibahagi ang lahat. Nagkwento si Yu tungkol sa kanyang pagkabata, kung saan interesado siyang matuto ng karate upang protektahan ang sarili. Ngunit isang araw, nasira ang kanyang ilusyon nang pilitin siyang eye-corner ng ilang bata at tangkain siyang saktan. Nakatakas siya, ngunit dahil sa insidente,
natakot siya sa mga binata at mas gusto niyang lumayo sa kanila. Naintindihan ni Teiichi ang damdamin ni Yu at nagdesisyong tulungan siya. Iminungkahi niyang turuan siya ng mga teknik sa pakikipaglaban upang maipagtanggol ang sarili laban sa mga binata. Pagkatapos, nag-demonstrate siya ng isang sipa. Nais ni Yu na ipakita na dahil sa atake na ito, kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban sa sinumang binata. Pagkatapos nito, bumalik sa normal ang kanilang mga katawan at na-realize ni Teiichi kung gaano kabilas siya umatake. Pagkatapos nito, umuwi silang dalawa at nakasalubong si Fujisawa, na nakakita sa kanila at nagkalat ng balita sa buong paaralan kinabukasan. Nang malaman ito ng kanilang mga kaibigan, tiniyak ni Teiichi sa lahat na tinutulungan lang niya si Yu. Habang sinasabi niya ito, nag-aalinlangan siya. Nagsimulang magtiwala si Himeko sa kanya, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at nahimete. Mabilis siyang dinala ni Taichi sa infirmary. Nang dumating ang iba pang miyembro, naghinala sila na si Hardseed ang nasa likod ng kondisyon ni Himeko, ngunit itinanggi ito ni Himeko. Ang totoo, ang sanhi ng kanyang sakit ay iba pa, na malalaman sa kwento. Pagkatapos ng lahat, sinamahan ni Ayori at Taichi si Himeko pauwi. Sa daan, sinamantala ni Himeko ang kanyang sakit at hiniling kay Taichi na ibunyag ang lihim na pag-uusap nila ni Yu. Dahil walang ibang pagpipilian, pumayag si Taichi na sabihin ang lahat, at dinala niya sila sa isang parke kung saan niya ibinahagi ang lahat. Nakatulong ito upang matiyak nila na walang nangyari sa pagitan niya at ni Yu noong nakaraang gabi. Pagdating sa bahay ni Himeko, tiningnan niya si Ayori at hiniling na ibahagi din ito ang kanyang mga alalahanin kay Taichi. Naguluhan si Taichi kung anong pag-aalala ang tinutukoy ni Himeko kay Ayori. Sa una, ayaw ni Ayori na ibahagi ito. Ngunit nang magpumilit si Taichi, pumayag si Ayori na ibahagi ang kanyang mga pag-aalala. Ibinunyag ni Ayori na ang pinaka-nakakabahala sa kanya ay ang isyu sa pagpapalitan ng katawan na nagiging sanhi upang makalimutan niya ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Nahirapan si Taichi na intindihin ang sitwasyon dahil dati ay wala namang problema ang pagpapalitan ng kaluluwa. Nagkwento si Ayori tungkol sa kanyang pagkalumbay matapos umalis ang kanyang ama at kung paano siya nahihirapan makisama sa ibang tao. Kaya, nagdesisyon siyang gamaya sa iba at magpanggap para magkaroon ng dahilan para mabuhay. Pero nang magsimula ang mga pagpapalitan ng katawan, nalito siya kung paano niya pamamahalaan ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan. Naintindihan ni Taichi na si Ayori pala ang pinaka-nahihirapan sa sitwasyon. Pero pinakalma siya ni Taichi at sinabi na ang labis na pag-iisip lang ang nagpapulala sa mga maling akala niya. Sabi ni Taichi, sa loob niya ay may Ayori na hindi kailanman mahihiwalay sa kanya. Ang pagkalito ay dahil lang sa problema at wala siyang dapat alalahanin. Para mahulog ang loob ni Ayori, sinabi ni Taichi na makikilala niya pa rin si Ayori kahit magpalit pa sila ng katawan, dahil kilalang kilala niya ang tunay nitong pagkatao. Pagkatapos ng usapan, gumaan ang pakiramdam ni Ayori at masaya siyang umuwi. Kinabukasan, lumala ang kalusugan ni Himeko at umiiwas siya sa iba. Nagpalitan ng kaluluwa si Taichi at Himeko. Gusto ni Himeko na mapanatiling ligtas ang kanyang katawan kaya dinala niya ito sa infirmary. Nang magbalik sila sa kanilang mga katawan, magkasama silang dalawa. Kinausap ni Taichi si Himeko at tinanong kung bakit siya nag-iiba lately at hinikayat na magbahagi ng kanyang nararamdaman. Nagalit si Himeko at sinabi na hindi siya masaya sa pagpapalit ng katawan at dapat itong maintindihan ni Taichi. Hindi maintindihan ni Taichi ang problema hanggang sa magkwento si Himeko tungkol sa isa niyang sekreto. Matapos ang pagpapalitan, nalimutan niyang magtiwala sa iba. Laging nag-aalala na baka may gawing masama ang ibang nasa katawan niya at siya ang magdurusa. Importante ang isyu, pero minamaliit lang ito ng lahat, kaya nawawala na ng tiwala si Himeko sa iba. Naintindihan ni Taichi ang problema ni Himeko at iminungkahi na sabihin ito sa lahat. Kahit nagalit muna si Himeko, nakumbinsi siya ni Taichi. Nang sabihin ni Taichi sa lahat, naintindihan siya ng mga ito. Natakot si Himeko sa magiging reaksyon ng mga kaibigan niya pero nagkamali siya. Naintindihan nila na mahirap magtiwala sa ganitong sitwasyon, kaya wala siyang dapat alalahanin. Sa tulong ng mga kaibigan, natapos na ang isa sa mga alalahanin ni Himeko at muli siyang nagtiwala sa kanila. Umalis siyang kasama si Taichi, at nagpasalamat sa kanya.
Pagdating ng susunod na araw, nalilito si Yu kung bakit patuloy siyang nilalapitan ni Oki sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pagtanggi. Tinanggihan niya ulit si Oki, at tinanong siya ni Oki kung gusto ba niya si Taichi. Nang sinabi niyang hindi, tumaas ulit ang kumpiyansa ni Aoki. Mamaya, nasa clubroom si Taichi nang dumating si Ayori at sinabi na kaluluwa ni Himeko ang nasa loob niya. Naniwala si Taichi, at tinanong siya ng kaluluwa ni Himeko kung ano ang tingin niya sa relasyon ni Aoki at Yu. Sinabi ni Taichi na mabuting tao si Aoki na sinusubukang ipahayag ang kanyang nararamdaman para kay Yu, at ipinagmamalaki niya si Aoki. Pagkatapos nito, tinanong siya ng kaluluwa ni Himeko kung ano ang tingin niya kay Ayori. Sinabi ni Taichi na hanga siya kay Ayori at ginagalang niya ito. Sa ngayon, kaibigan ang tingin niya rito dahil ayaw niyang masira ang kanilang pagkakaibigan. Nang marinig niya ang lahat ng ito, nagsimulang lumuha ang katawan ni Ayori, at nalito si Taichi sa kanyang reaksyon. Dumating si Himeko at nagulat na makita silang dalawa. Kalaunan, natuklasan ni Taichi na pinaglalaroan lang siya ni Ayori, nagpapanggap na kaluluwa ni Himeko ang nasa katawan niya bilang isang pagsubok. Nang dumating si Himeko, naintindihan ni Taichi kung bakit umiyak si Ayori. Nangako si Taichi kay Ayori na makikilala niya ito kahit saan, kaya pakiramdam niya ay kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali at sinundan niya si Ayori. Di nagtagal, nag-usap sina Taichi at Ayori sa tabi ng pool, kung saan humingi ng tawad si Taichi sa kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos, pinakalma ni Ayori ang sarili at humingi rin ng tawad dahil siya ang nag-isip ng paglalaro na mali. Pagkatapos intindihin ito, sinabi ni Taichi sa kanya na hinahayaan pa rin niya ang kanyang maling akala na maneg, na nakakasama sa kanya. Sinabi ni Ayori na kahit anong gawin niya, hindi niya makilala ang kanyang tunay na pagkatao. Pakiramdam ni Ayori ay tumatakas siya sa kanyang pagkakakilanlan, laging sinusubukang mag-isip at magsalita ayon sa inaasahan ng iba na para bang wala siyang sariling pagkatao. Pinakinggan siya ni Taichi at sinabi na ang pagkakakilanlan na tumutulong sa kanyang intindihin ang damdamin ng iba ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Dahan-dahan, nagsisimula na si Ayori na maintindihan ang sarili pero nagtapat siya kay Taichi na simula nang pumasok siya sa paaralan, hindi pa rin siya makapagdesisyon sa sasalihan niyang club. Paliwanag ni Taichi na dahil ito sa dami ng opsyon na meron siya at ganoon din ang mararamdaman ng sinuman. Sa pamamagitan nito, napagtanto ni Ayori na nagkamali siya sa kanyang sarili. Kaya, umamin si Taichi ng kanyang pagmamahal kay Ayori at hinintay ang kanyang tugon. Nang magsalita si Ayori, nagulat si Taichi. Sa katunayan, ang kaluluwa ng Hardseed ang pumasok sa katawan ni Ayori, at mula sa kanyang mga salita, malinaw na galit siya sa kanyang mahinang pagganap. Malapit na siyang gumawa ng matinding hakbang. Bago pa maunawaan ni Taichi ang mga salita ni Ayori, tumalon si Ayori sa pool. Sa pagmamadali, mabilis na tumalon si Taichi, iniligtas siya at agad na dinala sa ospital. Pagkatapos nito, sinimulan ang paggamot kay Ayori sa ospital at dumating ang kanyang pamilya. Galit si Taichi at ang iba pa sa Hardseed dahil sa nangyari. Ngunit pagkatapos, dumating si Odo Sensei na may panukala. Iminungkahi niya na dahil malapit na mamatay si Ayori, may pagkakataon para sa isang tao na magsakripisyo ng sarili sa pamamagitan ng pagpasok sa kanyang katawan. Ito ay maaaring magligtas sa kanyang buhay, at makakaligtas siya. Nagbigay siya sa kanila ng oras upang mag-isip bago umalis. Sa panahong ito, nagdesisyon si Taichi na isasakripisyo niya ang sarili niya para kay Ayori, at ang lahat ay nagulat sa kanyang desisyon. Sinubukan ni Himeko na pigilan si Taichi na magsakripisyo, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil nakapagdesisyon na siya na isasakripisyo ang kanyang buhay para kay Ayori. Sa kabilang banda, sumang-ayon si Aoki sa desisyon ni Taichi, ngunit iminungkahi na kumonsulta muna kay Ayori bago magpatuloy. Pagkatapos nito, nagpalitan ang kanilang mga kaluluwa, at sinabi kay Ayori ang buong sitwasyon. Nagulat siya sa desisyon ni Taichi, ngunit mariin siyang tumanggi, nagpapahayag na masama ang pakiramdam niya kung may ibang namatay para sa kanya. Pagkatapos nito, nagdesisyon si Ayori na kausapin ang bawat isa sa kanila ng isa-isa. Sa kanyang pakikipag-usap kay Taichi, habang nasa katawan ni Himeko, sinagot niya ang pag-amin ni Taichi, na nagpapahayag na may malalim siyang damdamin para sa kanya, ngunit naniniwala na nagtatapos na ang kanilang paglalakbay dito. Kaya, humingi siya ng pahintulot na halikan siya sa huling pagkakataon bago umalis.
Pagkatapos magbahagi ng halik kay Taichi, hinarap ni Ayori, kasama ang iba pa, si Odo, kung saan ibinunyag nila ang kanyang desisyon na isakripisyo ang sarili. Bago magpatuloy, sinigurado ni Ayori ang isang pangako mula kay Odo na hindi niya naguguluhin ang kanilang mga kaibigan, na sinang-ayunan ni Odo. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Ayori sa kanyang sariling katawan, at sa pagkamangha ng lahat, siya ay ganap na maayos at ang kanyang buhay ay nailigtas. Di nagtagal, napagtanto nilang lahat na ang buong sitwasyon ay isang plano lamang ni Hard Sid, na hindi kailanman inisip na saktan sila. Sa huli, humingi pa ng tawad si Hard Sid sa kanyang mga pagkakamali. Sa paglutas na ito, masaya ang lahat, at kinabukasan, nagtipon silang lahat sa kanilang club room. Medyo galit si Hameko matapos malaman na ninakaw ni Taichi ang kanyang unang halik habang nasa kanyang katawan. Sa kabila ng insidenteng ito, mukhang masaya silang lahat, at mahigit 3 linggo na ang nakalipas. Sa club room, nagkumpetensya sina Hameko at Aoki, kung saan kung huli si Hameko sa susunod niyang artikulo sa pahayagan. Dapat bigyan niya si Aoki ng inumin bilang regalo. Gayunpaman, natalo siya, at nang asarin siya ni Aoki tungkol sa inumin, si Hameko, sa inis, ay umatake at pinapaalalahanan siya na ang kanyang pagkaantala ay dahil sa paglalaan niya ng oras sa kanyang trabaho. Dahil dito, si Aoki ang naging may utang kay Hameko ng isang inumin. Sa mga interaksyong ito, 2 bagay ang nalaman natin. Una, normal ang lahat sa kanila sa nakalipas na 3 linggo nang walang anumang problema. Pangalawa, walang komunikasyon kay Ayori, ang kaibigan ni Teichi, mula noong huli at hindi siya nakapasok sa paaralan dahil sa karamdaman. Sa katunayan, hindi pa niya nakumpleto ang kanyang pagtatapat. Dumating ang susunod na araw nang makarating si Teichi sa club room at nakita si Hameko na nagtatrabaho sa kanyang new staff. Sa panahong ito, nagkaroon sila ng isang makabuluhang pag-uusap. Pagkatapos, nagbago ang isip ni Hameko at inalis niya ang kanyang mga damit at nagsimulang lumitaw sa harapan ni Teichi. Samantala, dumating ang iba pang mga miyembro at nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan nang makita silang magkasama. Sa paanuman, nagawa nilang linawin ang sitwasyon. Nang gabing iyon, habang natutulog si Teichi sa kanyang silid, nakarinig siya ng boses ng isang tao at nagmadaling lumabas, ngunit pinigilan ng kanyang kapatid na dalaga, na nagpabalik sa kanyang mga pandama. Nagulat sa kanyang sarili, nagtataka kung saan siya pupunta. Pagkatapos, habang iniisip niyang bumalik sa kanyang silid, nakatanggap si Teichi ng tawag mula kay Ayori. Nalaman niya na si Ayori ay nakaupo sa kanyang silid ngunit biglang nakaramdam ng kagustuhang makipag-usap sa kanya, na nagtulak sa kanya na tumawag ng kusang loob. Malinaw na pareho silang kumikilos sa kanilang mga iniisip. Dumating ang susunod na araw at nakatanggap si Teichi ng ilang masamang balita mula kay Hameko. Ipinapalam niya sa kanya na sina Aoki at Yua ay inaresto ng pulisya noong umagang iyon. Dahil hindi sila sigurado sa sitwasyon, napagpasyahan nilang kumpirmahin ang mga detalye kay Fujisawa, na nagbunyag na nakita ni Yua ang ilang binata na sinasaktan ang mga dalaga at malubhang sinaktan niya ang mga ito. Nang dinadala na siya ng pulisya, sinubukan ni Aoki na labanan ang pulisya upang iligtas siya, na humantong sa pag-aresto sa kanilang dalawa. Sa pagkarinig sa lahat ng ito, hindi makapaniwala si Teichi na si Yua ang nasa likod nito dahil wala siyang lakas upang atakihin ang mga binata, kahit na gusto niya. Pagkatapos nito, nagsimula silang lahat na mag-usap kung paano sila nagsimulang kumilos ng kakaiba, sumusunod sa mga pahiwatig ng isang boses. Habang tinatalakay nila ito, dumating si Oro Sensei at nagbunyag na siya ang nasa likod ng boses. Siya ay nababato na sa kanila sa nakalipas na ilang araw, kaya nagpasya siyang subukan ng isang bagong bagay. Sinabi sa kanya na sa pamamagitan ng pag-activate ng kanilang mga nakatagong pagnanasa. Ibig sabihin, sa tuwing naririnig nila ang boses na iyon, ang kanilang panloob na pagnanasa ay lilito. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit marahas na nag-react si Yua sa pagkakita sa mga lalaking iyon dahil ang kanyang pagnanasa ay na-trigger, na nagtulak sa kanya na atakihin sila. Gayun din, nang dinadala na ng pulisya si Yua, ang pagnanasa ni Aoki ay na-activate, na nagtulak sa kanya na labanan ang pulisya sa pagtatangkang iligtas siya. Sa pag-alam sa lahat ng ito, si Aori Odo, kilala rin bilang Hard Sid, ay hinarap upang itama ang sitwasyon, ngunit tumanggi siyang baguhin ang anumang bagay.
Pinayuhan niya sila na kung gusto nilang ayusin ang lahat, kailangan nilang patuloy na mabuhay tulad ng dati. Pagkatapos sabihin ito, umalis siya, at dumating ang susunod na araw kung saan nakikita natin si Aoki na nagpapaalam sa kanila tungkol sa lahat. Ang pinaka-nakakagulat na katotohanan ng araw ay ang pagkawala ni Yu. Siya ay nalulungkot mula pa noong huling insidente. Pagkatapos, napagpasyahan nilang lahat na kung ang sinuman ay ma-activate muli ang kanilang mga pagnanasa, susubukan ng iba na pamahalaan at suportahan sila. Nang gabing iyon, nakatanggap si Teiichi ng tawag mula kay Aori, kung saan tinatalakay nila ang kanilang pagtatapat. Ibinunyag ni Aori na hindi niya pa nagawang pag-usapan ang isyong iyon mula noong huli at kailangan niya ng mas maraming oras upang talakayin ito. Pagkatapos noon, pareho silang natulog ng masaya. Nang dumating ang susunod na araw, nagmadali si Teiichi sa kanyang paaralan upang malaman lamang mula kay Hamiko na hindi yun isang magandang araw para sa kanya. Ang parehong sitwasyon ay nangyayari sa lahat, na nagpapahirap para sa kanila na kontrolin ang kanilang mga pagnanasa. Samantala, lahat sila ay nag-aalala para kay Yu sa club room, dahil matagal na siyang hindi pumapasok sa paaralan, nalulungkot pa rin dahil sa insidente. Sa bandang huli, nang pauwi na, napagpasyahan nilang bisitahin ang bahay ni Yu upang kausapin siya. Nang makarating, hiniling ni Yu na umalis sila, ngunit sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pagtanggi, nagpumilit silang kausapin siya at pumasok sa kanyang silid. Ibinunyag ni Yu sa kanila na siya ay nagkukubli dahil ayaw niyang muling saktan ng sinuman. Malinaw ang kanyang mga intensyon, ngunit hindi sumasang-ayon si Hamiko. Pinagalitan siya na ang ganitong pag-uugali ay maaaring magpalala ng mga bagay. Binalaan ni Hamiko na kung iisipin ni Hardseed na hindi siya gumaganap ng maayos, maaari itong magkaroon ng epekto sa lahat, hinimok si Yu na kontrolin ang sarili. Sa pagkarinig nito, naramdaman muli ni Yu ang pagsisisi, at pagkatapos ng mainit na pagtatalo, umalis ang lahat. Nang sumunod na araw, nang dumating si Teiichi sa klase, nakita niya si Aori na nakikipagtalo sa dalaga na patuloy na nagtatanong tungkol kay Yu. Napagtanto ni Teiichi na nawawala na naman siya ng kontrol sa kanyang pagnanasa ngunit nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan upang tumulong sa sitwasyong ito. Pagkatapos, si Fujisawa ay namagitan, nilinaw ang hindi pagkakaintindihan sa iba pang dalaga, at pagkatapos nito, napansin ni Teiichi na umalis si Hamiko. Pagkatapos ng klase, sinubukan ni Teiichi na samantalahin ang sandali upang makausap si Hamiko, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang pagnanasa, na nagresulta sa pagsasabi niya ng masasamang bagay sa kanya upang umalis. Labis itong nakasakit kay Hamiko, at siya ay umalis. Kinabukasan, sinubukan ni Teiichi na tawagan si Hamiko ng ilang beses, ngunit tumanggi siyang makipag-usap sa kanya. Samantala, napagpasyahan nilang lahat na bisitahin muli si Yu sa pag-asang gawing normal ang sitwasyon. Gayunpaman, habang pinaplano pa lang nila ito, nakatanggap si Aori ng mensahe mula kay Yu na tahasang humihiling sa kanila na huwag pumunta sa kanyang bahay. Nang sumunod na araw, nakita natin si Teiichi na humihingi ng tawad kay Hamiko sa kanyang pagkakamali, at ganoon din si Hamiko, na nagresolba ng isang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Sa kabila nito, hindi pa rin sila nagsisimulang mag-usap ng normal. Nagpasya si Hamiko na panatilihin ang kanyang distansya mula sa lahat, ngunit ang dahilan sa likod ng kanyang pag-uugali ay nananatiling isang misteryo na ilalantad sa bandang huli ng kwento. Sa bandang huli, si Teiichi, Eiko, at Aori ay magkasamang nakaupo, kung saan ibinabahagi ni Aori ang kanyang mga alalahanin tungkol kay Hamiko. Ngunit higit siyang nag-aalala tungkol kay Yu, na hindi niya nakita sa loob ng ilang araw. Sumang-ayon si Teiichi at nagpas siyang tingnan si Yu mismo. Si Oki, na alam ang mga pinagdadaanan ni Yu, ay pinayuhan si Teiichi na huwag gambalain siya. Sa kabila ng pagkarinig nito, tumanggi si Teiichi na umatras, na humantong sa isang pagtatalo sa pagitan ng dalawang binata. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nagsimulang lumabas ang isang matatag na pagkakaibigan, na nasaksihan ni Aori ang pagkasira ng dalawang binata. Si Teiichi, pagkatapos umuwi, ay nagsisi lamang sa kanyang mga aksyon, nakakaramdam ng pagkakasala sa pagkawala ng kanyang pasensya sa panahon ng pagtatalo, na hindi lamang nakasira sa kanyang pagkakaibigan kundi hindi rin sinasadya na nakasakit kay Aori. Kinabukasan, sinubukan ni Aori na makipag-usap kay Teiichi,
ngunit sinimulan niya siyang iwasan hanggat maaari. Si Hamiko ay nakaharap sa katulad na sitwasyon. Sa panahon ng klase, inanunsyo ni Fujisawa na ang mga mag-aaral ay kailangang hatiin sa mga koponan para sa isang paparating na biyahe. Sinubukan muli ni Aori na isama si Hamiko sa kanyang koponan, ngunit matigas na tumanggi si Hamiko. Ito ay humantong sa isang pagtatalo sa pagitan nila na nalutas ni Fujisawa sa pamamagitan ng paglalagay sa kanilang dalawa sa parehong koponan, kasama si Teiichi at isa pa. Sa kabila ng mga pagsasaayos na ito, walang masyadong pag-uusap sa pagitan nila. Pagkatapos, ang guro sa klase, si Odo, ay pumasok sa silid-aralan sa oras na mag-isa si Taichi. Nalaman na ni Odo ang mga problema ni Taichi at binibigyan siya ng pagkakataong magtiwala. Una, hiningi niya si Taichi na tulungan siya sa pag-aayos ng mga bangko, na lumilikha ng isang pagkakataon para sa isang taos-pusong pag-uusap tungkol sa mga isyu ni Taichi. Ibinunyag ni Taichi sa kanyang guro na siya ay natatakot ng makipag-usap sa kanyang mga kaibigan dahil ayaw niyang mawalan ng kontrol sa kanyang mga pagnanasa at maging galit sa kanilang harapan muli. Ayaw niyang ulitin ang pagkakamali na dati nang nakasakit kay Aori. Pagkatapos marinig ito, sinabi sa kanya ng guro na kung ang isang kaibigan ay hindi tumutulong sa isa pa sa oras ng kanilang pangangailangan, hindi sila tunay na magkaibigan. Pagkatapos ay iminungkahi ng guro na humingi si Taichi ng payo kay Fujisawa dahil maaari siyang mag-alok sa kanya ng magandang payo. Kasunod ng payo ng guro, kinausap ni Taichi si Fujisawa na tuwirang pinayuhan siya na makipag-usap sa kanyang mga kaibigan ng walang pag-aalinlangan, binigyang diin na ang pagkabigong gawin ito ay maaaring makasama pa sa kanilang pagkakaibigan. Sa pag-unawa nito, mabilis na pumunta si Taichi kay Aoki at humingi ng tawad para sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Si Aoki, na gusto ring humingi ng tawad para sa kanyang sariling mga pagkakamali, ay ginawa rin ito. Ang pagkakaintindihan na ito ay nagpapahintulot sa kanila na magkasundo at maging magandang magkaibigan muli at malutas ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Magkasama sa isang tahimik na lugar, napagpasyahan nilang oras na upang bisitahin si Yui sa kanyang bahay upang himukin siya na ang paghiwalay sa sarili ay maaaring humantong sa paghihirap at kalungkutan. Pagdating sa kanyang bahay, sinubukan nilang kumbansihin siya sa kanilang paraan. Gayunpaman, nakita nila na si Yui ay matigas ang ulo, hindi madaling sumuko sa kanyang paninindigan. Naniniwala siya na upang maiwasan na saktan ang kanyang mga kaibigan muli, kailangan niyang lumayo hanggat maaari. Ang pananaw na ito, bagaman may mabuting intensyon, ay medyo may depekto. Nang sinubukan ni Aoki na ipaliwanag ito sa kanya, tiniyak niya kay Yui na kung makita niya ang sarili sa isang katulad na sitwasyon sa hinaharap, ay palagi siyang naroon upang suportahan siya. Sa isang hindi inaasahang pagliko, gumawa si Aoki ng isa pang panukala kay Yui, ngunit sa huli ay nakapagsabi siya ng isang hindi nararapat, na ikinagalit ni Yui at nagpatanto sa kanya na atakihin si Aoki. Bago niya magawa ang kilos na ito, pinigilan siya ni Aoki at ipinaliwanag na ang kanyang intensyon ay ipakita na kung uulitin niya ang mga naturang aksyon, siya ay naroon upang ibalik siya sa kanyang katinuan at pigilan siyang lumampas. Tila gumana ang hindi kinaugali ang diskarte ni Aoki dahil nagpa siya si Yui na humingi ng tawad sa kanyang mga kamag-aral para sa kanyang mga aksyon. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan na may dalang maraming pagkain upang ipahayag ang kanyang paghingi ng tawad. Nilapitan din niya si Hameko upang ipaalam sa kanya na wala siyang sama ng loob tungkol sa nakaraang insidente at nais na makipag-ugnayan muli sa kanya. Gayunpaman, nagpa siya si Hameko na huwag muling sumama sa grupo sa anumang pagkakataon at umuwi. Nang gabing iyon, nalaman ni Hameko na bumisita si Sensei Goto sa kanya sa bahay. Pagkatapos paalisan ng kanyang ina, kinausap ni Hameko si Goto at napagtanto na hindi siya nag-iisa. Hindi siya nag-iisa na siya ay sinapian ng kaluluwa ni Hard Sid na dumating upang babalaan siya. Ipinahiwatig niya na kung hindi siya muling sasama sa kanyang mga kaibigan, si Hard Sid ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kanya. Hindi gusto ni Hard Sid na lumayo si Hameko sa kanyang mga kaibigan at sirain ang pagkakaisa ng grupo, kaya hinimok niya siyang muling sumama sa kanila. Ibinunyag din niya na alam niya kung bakit siya lumalayo. Nagtataglay si Hameko ng damdamin para kay Taichi at natatakot na kung ang kanyang pagnanasa sa pag-ibig ay ma-unlock sa harapan niya, maaari nitong malagay sa panganib ang kanilang pagkakaibigan.
Naunawaan ni Hardseed ang sitwasyon ngunit iginiit na dapat bumalik si Himeko sa kanyang grupo sa anumang pagkakataon, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kanilang pagkakaibigan at lahat ng tama sa pagitan nila. Dumating ang araw ng school trip at si Himeko, sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, ay sumama kina Ayori, Taichi, at sa iba pa. Sa buong biyahe, aktibo siyang nakilahok at tumulong sa iba't ibang gawain na ikinatuwa ng lahat. Nang masugitan ni Himeko ang kanyang kamay habang nagtatrabaho, lumapit si Taichi upang tingnan siya. Sa kagustuhang panatilihin ang kanyang distansya upang maiwasan na ibunyag ang kanyang damdamin, itinulak siya ni Himeko at tumakbo patungo sa kagubatan. Sa pagkakita nito, sinundan ni Ayori si Himeko upang tulungan siya. Sa puntong ito, napagtanto ni Ayori na maaaring may damdamin si Himeko para kay Taichi. Nang harapin ni Ayori si Himeko at tanungin siya tungkol dito, kinumpirma ni Himeko ang kanyang damdamin. Ang suliranin ngayon ay kung bakit si Himeko, sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Taichi, ay itinulak siya at ang sarili na maging mas malapit sa isa't isa. Ibinunyag ni Himeko na mas nag-aalala siya para kay Taichi kaysa sa sarili niya sa sandaling iyon at alam niya na kung may sino mang makakatulong sa kanya, iyon ay si Taichi mismo. Kaya, pinahintulutan niya ang kanyang sarili at si Taichi na maging mas malapit. Si Ayori ay unang nagulat sa pag-alam nito, ngunit sa lalong madaling panahon ay naunawaan niya na ang mga aksyon ni Himeko ay para sa kapakanan ng kanilang mga kaibigan, at ayaw niyang makasama ang kanyang mga aksyon sa kanilang pagkakaibigan. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito, pinayuhan ni Ayori si Himeko na oras na upang isipin ang kanyang sarili sa halip na ang iba. Iminungkahi niya na dapat tumigil si Himeko sa sobrang pag-iisip, direktang pumunta kay Taichi, at magtapat ng kanyang damdamin sa kanya. Sa una ay nag-aalinlangan, si Himeko ay nahikayat ni Ayori, na nagpaliwanag na sa pamamagitan ng pagsugpo sa kanyang damdamin, hindi lamang niya sinasaktan ang kanyang sarili kundi potensyal na nakakaapekto sa kanilang buong grupo ng mga kaibigan ng negatibo. Sa pagkuha ng kumpiyansa mula sa suporta ni Ayori, nagpasya si Himeko na handa siyang harapin si Taichi sa kanyang damdamin kahit na nangangahulugan ito ng pagharap kay Ayori bilang isang karibal. Habang papalapit pa lang si Himeko kay Taichi, isang biglaang pagbabago ang nangyari kay Ayori, na nagpapahiwatig ng presensya ni Hardseed. Pagkatapos ay ibinunyag ni Hardseed kay Himeko na titigil siya sa pagdudulot ng problema para sa kanila at nagpahayag ng pagsisisi para sa paghihirap na kanyang naidulot. Bukod pa rito, ipinapalam ni Hardseed sa kanya na si Taichi ay nahulog sa isang burol at malubhang nasugatan, hinimok siyang hanapin siya ng mabilis. Labis na nalungkot sa balitang ito, napilitang iwan ni Himeko ang panig ni Taichi. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, napagtanto niya na ito ay isang malupit na biro ni Hardseed. Nahulog nga si Taichi, ngunit hindi siya malubhang nasugatan. Kinabukasan, buong tapang na nagtapat si Himeko ng kanyang damdamin kay Taichi, ngunit hindi niya ito tinanggap dahil nasa isang relasyon siya kay Ayori at ayaw niyang tradorin siya. Tinanggap ni Himeko ang pagtanggi ng may kagandahang loob ngunit hindi binibigyan si Taichi ng isang halik at nangangako sa kanya na patuloy siyang susubok hanggang sa tanggapin niya ang kanyang pag-ibig. Lumipas ang oras at walang nangyaring masama sa grupo na nagpapaniwala sa kanila na sa wakas ay nakatakas sila sa impluwensya ni Hardseed. Gayunpaman, bigla, lahat sila ay nagsimulang makaranas ng isang bagay na pambihira. Bawat isa sa kanila ay nagsimulang lumiit, na mabilis nilang napagtanto ay isa pang trick ni Hardseed. Ang sitwasyon ay nagpapataas ng kanilang pagkabalisa, at nagpulong sila upang magbalangkas ng isang plano. Nagpasya sila na sa panahon ng bakasyon sa taglamig, mananatili silang magkasama sa isang walang laman na gusali upang suportahan ang isa't isa. Pinili nilang manatili sa gusaling ito hanggang 5 PM araw-araw. Ang dahilan ay dahil ang proseso ng pagliit ay nangyayari lamang hanggang 5 PM sa susunod na araw dahil nagplano silang magkita sa gusali. Si Taichi ay nasa kanyang bahay nang pumasok si Hardseed sa kanyang kapatid na dalaga, nakikipag-usap kay Taichi bago siya umalis. Ibinunyag niya na hindi si Hardseed ang nasa katawan ng kanyang kapatid na dalaga, kundi isa pang bersyon niya, na naglalayong guluhin siya sa sarili nitong paraan. Binanggit niya na hindi niya sasaktan si Taichi ng direkta, dahil ngayon ay si Taichi ang may responsibilidad para sa lahat. Kung ang lahat ay magiging mga bata, ito ay haantong sa kaguluhan.
Binalaan din ni Hard Seed si Tai Chi na ang pagbabahagi ng impormasyong ito sa iba ay hahatakin siya sa laro, na magiging masama sa lahat. Umalis si Tai Chi patungo sa gusali at sa kanyang daan, nakasalubong niya si Yui, na patungo rin doon. Bigla, isang batang dalaga na nagngangalang Yisok ang pumihil kay Yui at pinaalalahanan siya ng isang pangako noong bata pa sila pagkatapos hilingin sa kanya na huminto. Kinilala ni Yui si Yisok bilang isang kaibigan mula sa kanyang pagkabata, ngunit umalis siya ng hindi tumutugon, naguguluhan tungkol sa pangakong tinutukoy ni Yisok. Pagdating sa gusali, nakita nila na si Yuki ay naging isang bata, na tumutukoy kay Yui bilang nakatatandang kapatid ni Nanaki, isang pagtukoy na ipapaliwanag sa bandang huli ng kwento. Pagkatapos ng 5 p.m., bumalik sa normal ang lahat, at umuwi sila, nagpaplanong magkita muli kinabukasan. Kinabukasan, habang nakikipag-usap kay Ayori, nalaman ni Tai Chi ang tungkol sa kanyang paghihirap na nauugnay sa pagbabago. Sa tuwing may nagiging bata, pinapayagan silang balikan ang mga sandali mula sa kanilang pagkabata. Nais ni Ayori na magkaroon ng pagkakataong balikan ang kanyang buhay kung mabibigyan ng pagkakataon. Nang araw na iyon, naging turn ni Ayori na magbago, nagiging 14 na taong gulang. Nakakagulat, sa edad na ito, si Ayori ay napaka-mature para sa kanyang edad, bihasa sa pag-unawa at pakikisalamuha sa mga nasa paligid niya. Habang nagtatapos ang gabi, bumalik si Ayori sa kanyang normal na edad. Di nagtagal pagkatapos, naging turn ni Himeko na magbago sa isang maliit na batang dalaga. Si Tai Chi at Yui ang kumukuha ng responsibilidad na alagaan siya. Habang umaalis sila sa parke, ang nakababatang kapatid na dalaga ni Yui at si Hisok ay nakasalubong kina Tai Chi at Yui kasama ang bata, na humantong sa isang hindi pagkakaunawaan. Nagawa ni Yui na paalisan ang kanyang kapatid na dalaga, naiwan lamang si Hisok, na muling pinaalalahanan si Yui ng isang pangako. Sa kabila ng pagpipilit ni Hisok, si Yui ay nalilito pa rin at umalis sa pagkabigo. Pagkatapos, naging turn ni Yui na magbago, bumalik sa edad kung saan nangyari sa kanya ang isang traumatikong pangyayari. Sa muling pagkakaroon ng malay, ang mga alaala ay nagpapatakot sa kanya. Si Ayori ay namagitan upang tulungan siyang malampasan ang mahirap na panahong ito. Samantala, isang hindi pagkakasundo ang lumitaw sa pagitan ni Naoki at Yui dahil patuloy na tinatawag ni Oki si Yui na nakatatandang kapatid ni Naoki, na sa kalaunan ay ikinagagalit ni Yui. Sa bandang huli, natagpuan ni Yui si Solace na nakaupo mag-isa sa parke kasama si Tai Chi, na nagbigay ng malaking suporta at pag-unawa, tinutulungan siyang harapin ang kanyang damdamin. Sa sandaling ito, naalala ni Yui ang pangakong ginawa niya kay Hisok. Nangako silang maglalaban sa hinaharap ng sila ay natututo ng martial arts noong bata pa sila, isang pangako na nakalimutan ni Yui sa paglipas ng panahon. Samantala, nagsimulang maalala ni Oki kung sino si Nanaki. Noong bata pa siya, may crush siya sa isang batang dalaga na nagngangalang Nanaki, at nagpas siyang hanapin at kausapin siya. Sa kanyang paglalakbay kasama si Tai Chi, sa kalaunan ay nakilala niya si Nanaki at unang nagtapat tungkol sa kanyang crush noong bata pa siya. Ibinunyag din ito na nagkaroon siya ng damdamin para kay Yui sa halip at pagkatapos ay bumalik. Sa kabilang banda, si Ayori ay nahaharap sa mga problema sa bahay, na nagmumula sa paggugol ng masyadong maraming oras sa labas, na humahantong sa pagmumura sa bahay. Bukod pa rito, ang kanyang mapang-abusong stepfather, na nagagalit sa kanyang matagal na pagkawala, ay dumating sa kanyang bahay. Habang nagaganap ang mga personal na isyung ito, nagsisimulang magtanong ang grupo kung bakit nananatiling hindi apektado si Tai Chi samantalang ang lahat ay bumabalik sa kanilang pagkabata. Sa kalaunan, mas lalo silang nag-usisa sa misteryong ito, na nagtulak kay Tai Chi na humarap at ibunyag ang lahat ng alam niya at sinabi sa kanya ni Hard Sid. Ibinahagi rin ni Tai Chi na itinago niya ang impormasyong ito dahil ayaw niyang magdulot ng pinsala sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, sa katotohanan na ngayon ay nabunyag na, may alalahanin sa grupo tungkol sa mga potensyal na problema na maaari nilang harapin. Sa katunayan, pagkatapos ng pagbubunyag ni Tai Chi, nagsimula silang makaranas. Nang hindi mapigil ang pagbabago sa kanilang pagkabata sa anumang oras at lugar, na maging si Tai Chi ay naging biktima. Ipinahiwatig nito na pagkatapos ng huling pagbubunyag ni Tai Chi, lahat sila ay nahaharap sa malalaking hamon.
Samantala, nakatanggap si Ayori ng tawag mula sa bahay na nalaman na ang kanyang stepfather ay dumating at kung hindi siya babalik sa oras, maaari itong magdulot ng problema para sa kanya at sa kanyang ina. Labis na nalungkot sa balitang ito, nagpasya si Ayori na umuwi. Sa pagkakita sa kanyang pagkalungkot, nag-alok si Taichi at ang iba pa ng kanilang suporta, nagpipilit na samahan siya sa kanyang bahay upang tulungan siyang harapin ang sitwasyon. Habang lumalala ang sitwasyon, nagsimulang makipag-usap si Taichi at ang kanyang mga kaibigan kay Ayori. Habang lahat sila ay patungo sa bahay ni Ayori, si Yu ay nanatili sa likod kasama si Oki, na nagbago rin sa isang bata. Habang kakatok pa lang si Ayori sa kanyang pinto, siya ay naging isang maliit na batang dalaga. Lumitaw si Oto at inamin ang kanyang pagsisisi sa kung ano ang nangyari sa kanila, ibinunyag na ang mga kapahamakan ay sanhi ng kanyang pangalawang bersyon, hindi siya. Pagkatapos ay ibinalik niya sila sa kanilang tunay na anyo, at bago bumalik si Ayori, inalok siya ng pagkakataon na balikan ang kanyang pagkabata, isang pagnanasa na matagal na niyang itinatago. Sa pagkakataong balikan ang kanyang pagkabata, si Ayori ay naguguluhan, alam na ang ganoong pagkakataon ay maaaring hindi na muling dumating. Gayunpaman, nang makita niya ang kanyang mga kaibigan na nakatayo sa kanyang tabi, nagpasya si Ayori na yakapin ang kanyang kasalukuyang buhay kasama ang pag-alis ni Hard Sid, ang grupo ay nagpatuloy sa bahay ni Ayori upang makilala ang kanyang ina. Doon, tinalakay nila ang mga problema ni Ayori, tinutulungan ang kanyang ina na maunawaan kung paano nakakasama ang kanyang mga desisyon tungkol sa mga bagong kasosyo sa buhay ni Ayori. Sa pagkaunawa nito, nagpasya ang kanyang ina na mula ngayon, ang anumang aksyon na gagawin niya ay para sa kapakanan ni Ayori. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat.